Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added Magandang unto buhay you. mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap na video dito. Maganda ang isa sa mga video dito at mga legit markers. At bago tayo mag-umpisa sa pag-analyze nito, shout out muna tayo sa ating mga katiyats. Shout out tayo kina user WP5, kay Rod Cardona Obligado. Shout out kay Danilo, kay Long Platero, Cirilo Jaom, Edgar Lagarto, Kawan Heart TV, Seth Sarmiento, Il Turo, Intensity, Robert Cabunilas, user CE5, Kawan Heart TV, Glenn Mario, Marco Hunculada, shoutout din kay Vince Macabio, Arne Lapor, kay Quantum Ultimatum, kay Raul Trangia, Archie Batak, Juntox, user BG3, and lastly shoutout kay Jacinto Piña, Athena Gaming Official, kay Nicanor Angel, kay MC Igay PH, Kuya Dexter TV, kay Joanna Villa Cora, Arcadio Angkon, Rico Mausisa, and lastly shoutout kay Dambaw at sa mga hindi na pangita pangalan, shoutout sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, ito yung unang video mga katiyats. Atin muna ito panuorin. Merong mga marka dito, parang gawa ng tao, pero atin mamaya yan kikilatisin kung ito ba ay legit marker for pressure. Okay, so atin na umpisahan mga katiyats pag-analyze ito. Ito yung unang sign na nakita nila. At kung tingnan natin ito ay hindi siya pasok sa mga treasure codes signs ng Yamashita. Atin suriin ang kapaligiran. Ang gilid ng mga bato na ito ay merong makikitang mga ganito. Okay, na sa pagtagal ng panahon, ayan ay mapuporma na mga tulad ng ganyan. Kasi kung ito ay talagang sign, dapat nasa treasure code books ang marka na iniwan ng apon. Kung letra, mag-umpisa ang mga letter sa A at magtapos yan sa Z. At sa mga signs naman, arrow na nakatagilid, nakaturo pababa, pataas. Kung mga letra naman ay mga tinagilid pero siya ay natural pattern. Ito kasi lumalim na ito kasi ang mga tumitingin dyan ay kinukuskus nila yan ng kanilang dalang gulok. Kaya lumalim. Marami na akong nakitang mga ganito na kinukuskus ng kinukuskus hanggang sa magmisto lang man-made ang sign. Okay. Pero kung gusto niyo talagang i-legitimize na legit yan, ikutin niyo ang bato na yan. Merong kasama yan na marka na arrow, pataas, patagilid, or kahit litrang Y lamang o isang letra from A to Z. Kapag merong ganyan sa kanyang paligid, pwedeng legit marker ito. Okay, pero para sa akin ito ay isang natural pattern lamang mga katiyats. Dito naman sa pangalawa, kung tingnan natin ay parang man-made na talaga ito kasi diamond, nagaganyan at may buntot. Pero kung tingnan din natin dito sa gilid ay meron ding mga umpisa ng mapurma na mga pattern o gagaya niyan. At ito, okay, maganda na sana yan na sign, yung diamond. Kaya lang ay wala siyang kasama na isa pang karakter. Okay, pero kung merong katabihan dito sa kabila, halimbawa arrow or isang letra, kahit B, na ganyan, pwede na itong treasure marker. Ang kalikasan kasi ay pwedeng maggagawa yan ng pattern na mga diamond shape. Okay, gumagawa ang kalikasan yan. Kaya dito ay ako dito mga katiyat. Sa akin lang to At kung sa inyo
So palagay nyo dyan, kasi kayo ang nakakita ay talagang man-made yan. Ang tinuturo nito ay ang likod ng bato. Kung ganyan na sign na square tapos may buntot na ganyan. Halimbawa, ito yung bato na nilagyan yan. Okay, kung nakaganyan yan, nakaganyan. So ibig sabihin yan, nasa likod ng bato ang item. Kaya kung kayo ay kumbinsido na legit yan, hukayin nyo ang likod ng bato. At huwag ang harapan, wala dyan. Okay, patuloy tayo doon sa isang video. Barko. Isang barko. Wala. Anong sa unahan mo? Kapay lang. Ayan. Tapos ano ta? Ha? Okay mga ka-TH, dito naman sa pangalawang video ay ito'y mga legit markers na ito. Kaya tingnan muna natin ang ito. Yan ay legit yan. At ito rin. Okay, unahin natin to. Ito yung entrance sign. At nakatagilid siya, dapat nakaganyan lang siya. Para entrance down below or in front. Kaya kung ito yung bato at tapos narito yung sign na yan, so ibig sabihin ay dito nagilid ang entrance. So pwedeng pababa yan, and then pwedeng sa under sa bato na yan, kung malaking bato yan, hindi yan guguho kasi parang sa tingin ko parang wall, parang malaki yan. Kaya hukay kayo dito sa gilid niya. So ito, sundan nyo lang ito na direksyon, itong paganyan. Okay, ito yung item. Ang sabi, ang item ay nasa entrance. So pwede ito, kung ang bato na ito ay nagaganyan, ang gilid niyan papuntang west na side. Okay, west dito ay, kung ito yung bato, ganyan. So dito lang sa kanyang west side ng bato ang hukay. At sa tingin ko yan ay drifting going under dito sa bato. Kaya treasure under pa rin yan, pero dito dadaan na banda sa kaliwa at padrift tayo. Of course, lalim yan. Umpisahan nyo sa 3 meters. 3 meters lang test dig. At kapag maganda ang sign ng mga small markers sa baba, kapag mayroong mga ganyan at may mga pointer, mga matulis na bato na nagtuturo papunta sa ilalim ng bato, so tama tayo sa hinala na ang treasure is under this big rock. Okay, punta tayo sa isang sign. Ito na may ID. So ito ay west side of the rock. Tama pala tayo kasi di ba nandito yung ano sa video, dito nakaganyan yun. Sabi ko west side at ito yung follow up niya. Isang sign nagsasabi din na west. Ang litrang D, lalo na kapag nakaganyan, yan ay araw na walang sinag. So lumubog na siya, half na siya, letter D na siya. At wala na siyang mga sinag, kaya ang hanapin ay west. Kasi kung may sinag yan, hanapin natin ay east direction. Kaya papunta siya dito.
Kaya tama yung una natin. So kung ito yung bato na ganyan, sa gilid, dito sa gilid ng bato, ang hukay papunta sa baba. Sa baba ng malaking bato na yan. Napakagandang marker yan. Lalo na ito ay isa lang yata ang may-ari nito. Ito ang plus sign na mayroong dot. At meron pang ano dito. Ano bang sign ito? Parang 4. Parang 4 na ganyan. So ito, ang ibig sabihin niya, kapag kumpas ito, so dito sa northwest ang item ito. Northwest yan. So kagaya nito, ang punteriya nito ay dito northwest. Sa medyo likod ng bato, kung atin yan i-cross ng compass. So ito'y west, ito'y north. So northwest nga siya dito. At dumistansya lang galing sa bato ng nasa 3 meters. Pinakamalapit yan. Or hanggang 4. So 3 to 4 meters northwest ang test dig yung mga katits. Yan ay napaka-legit niya na sign. Yan, kasi yan ay cross na narito ang dot. So ang dot na yan ang item, kaya pupunta tayo dyan sa northwest. Okay. Dito sa ating unang klarong-klaro yan. Sa ating unang analysis ito. So dito tayo mag-test dig. That is 3 to 4 meters northwest galing sa bato. Okay, last sign. Meron ba tayo dito? Wala na pala, naubos na natin mga katiyats. So yun lang, yung mga naunang sign ay hindi yon sa palagay ko legit kasi wala siya sa treasure code books ng mga signs. Pero itong narito, ito yung narito sa mga compilation ng father ko at compilation ko ng mga treasure codes and signs. Kaya good luck sa inyo mga katiyats. Sana ay swertihin kayo. Ako'y magpaalam until my next video dito lamang sa Surigao Sun Channel. Paalam!